Hello guys, magandang gabi. Ayun oh. Giniginaw ka dir. Malamig eh. Hindi ka ngayon na pagdating ko, nagukay pa kami ng mga damo-damo dun eh. Tapos Pero ayan, tapos na. si Boss Jonas, saka si Jermaine ang nagtatapos na paglatag. Yan, pakain natin ang kare-kare. Yan. Mabilis ang kare-kare lang yan. Ginamitan ko na Instapat. Stapa. Para sulit-sulit. Lalo kay Jermaine. Pagod eh, ilang araw na yan ah. Takot. Ng pampalubag loob yun. Yan lang gusto, yan lang yun, okay na yun. Solve na yun sa Tapos kare-kare. may bibili sa kanya ng lamesa. Inakit pa niya yung lamesa niya. Yung bago lang niya, parang saglit niya ginamit yun eh. Bago lang yun eh. Tapos pagdating daw nung bibili, IKEA. chinek niya, nakapost naman niya, malinaw naman yung details. Tapos nagpaalam daw sandali nung nakita. Sumakay sa sakyan, sabay umalis na daw eh. Hindi raw yun yung gusto niya. Nasa ano naman yun. Baka nalakihan na na. Parang hindi niya magets eh. Tinuturo namin sa kanya paano buuin eh. Hindi niya kaya i-set up. Akala Madali na nga. niya buo na siguro. Kaya lang, paano mo sasakay sa kotse? Mas madali na nga yun kasi nakaready na eh. Itutornilyo na lang niya eh. Sinend pa ni Jeremy yung instruction from galing talaga sa IKEA. Tsaka yung mga IKEA na Mabilis, madaling furniture, buuin talaga. talagang detailed yung instruction. Straightforward lang. Kaya pa, kaya na tayo. Kaya. Yan, gumawa ako ng mango sago kahapon. Eh malamig na pero mas masarap pa rin siya kapag nilagyan ng ice. Gumawa si Jeremy ng yelo eh. Ang ganda na pagkakagawa niya yun, pinong-pino. Yan. Ito yung mga nabili niyang mangga nung nakaraan ni Habi. Lumapot eh kasi nilagyan ko ng cream, thick cream. Tambay sa kwarto, mas mainit dito eh. Lamig na naman eh. Para sisipunin pa ako. Sarap pong mesto rito manood. Nilipat niya yung upuan doon sa kabilang side, dito sa side ng kama ko. Dati dyan ako doon sa kabilang side. Yung upuan na yan yung yung lalagyan ko ng mga magic cards, mga kung ano sa loob. Tapos, nakalagay lang siya doon sa may bintana. So, pag umaga, buksan na yung bintana. Pero dito pala, kasi doon di ka makakasandal dahil may bintana doon. Dito pa sakto eh. Dahil yung parang likod mo nakaharap doon sa bintana. Masarap dito, recliner din habang nanonood ng movie. Sarap matulog doon. Kaya lang malamang dong katulog, dadatnan ka pag uwi. Lazy boy. Magkano ba yan? Makabili yan. Naisip niya bigla. Babalik na naman to doon. Ay, naka. Yan ang masarap gawin eh, maupo-upod manood. Pang ano na yun Pang mga retirement na yun Ay, ganun talaga. Kaya kami talaga. Nararamdaman mo na kasi yung sakit ng katawan eh. Tama nga yung sinabi ni Kuya Eric nun. Sabi niya, pagdating mo ng 50 yan, sakit na ng katawan mo, pag-gising mo pa lang. Malapit na siya eh. Tapos yung ano pa kasi, linya ng trabaho niya, di ba? Alam niyo naman, hindi naman. Hindi naman kailangan maging 50 doon kasi mga kasama ko rin doon sa sakit na ng katawan eh. Both sa amin, kasi ang trabaho din namin, kumbaga, magli-lift ka lang talaga ng mga boxes pag may delivery, luto, malalaking pot. Init. Kaya yung balat ko nga, through the years talaga makikita mo dahil yung nasa initan ako araw-araw. Pag nagluluto. Kaya mamula-mula ka. Hindi, dami ko ng mga di ba? Yung mga brown freckles. Malapit na maluto yan. Ganun. Malapit na ma-well done. Napapansin mo talaga eh. Yun nga, napapag-usapan din natin yung mga retirement na yan. Syempre, curious din kami sa kung ano nga ba. Kung ilang taon ba ang dapat i-stay mo sa Canada. At saka yung mga benefits. At saka yung mga pension na pwede nating makuha pagdating ng araw ng ating pagre-retire. Syempre, isa sa mga chinecheck natin at naghahandaan. Sabi siguro ng mga hindi pa naman kayo pang-retire Pero syempre, kahit din pang retire, kailangan, ang retirement kasi hindi naman yan basta-basta, dapat yung pinagpaplanuhan. Kasi syempre, mahirap din naman yung mag-retire ka na hindi ka naka-ready, di ba? So, iniisip din namin, di ba nga naikwento namin yung pagre-retire sa Pilipinas o kaya sa ibang lugar na mas... tumingin ng, yung pabalik-balik lang ba, kahit pa paano. So, meron tayong 3 klase ng pension dito sa Canada. So, unahin natin?
GIS. GIS. Hindi yung hindi yung kagaya sa Philippines. GSIS naman yan sa GSIS pala government. yun. GIS. GIS yun dito. So, usually ang GIS ay nagbibigay sa mga Low income na income. mga senior. low income na mga senior. Guaranteed income supplement. Yun ang meaning ng GIS. Ah. So, pag ikaw nagpaplano na, ito kasi, yung, kumbaga yung topic natin, di ba nga, retirement. Tapos, kung magre-retire ka sa ibang bansa, Ang balak mo. hindi lang basta sa Pilipinas, basta sa ibang bansa. Yung ka namin is magre-retire, yung diba? yung pwede mong mabitbit na pension mo from Canada as Canadian citizen pag nasa labas ka ng bansa. Hindi ng Pilipinas. Kasi maraming nag-ano rito na lumilipat ng South America, Spain, Portugal, Asia. ganyan. Kumbaga, hindi lang literal na gusto mo sa Pilipinas tumira. Yun kung titira Hindi, ka tsaka sa ibang labas ng Canada. Bukod pa dun kagaya natin, mga immigrant, di ba? Hindi lang naman Pilipino mga immigrant dito. So may mga immigrant din na mga Latinos na syempre gusto rin nilang bumalik sa bansa nila pero na-accumulate na nila yung service nila rito, yung time na ginugol nila rito sa Canada. So yun nga. So bali yun yung pinaka main topic, yung magre-retire ka sa labas ng Canada. So yung GIS nga, yung guaranteed Income supplement. income Yun supplement. para sa mga low income senior. So hindi lahat makakakuha nun. Kasi kagaya nyo sa inyo, yung mga retiree sa inyo, mga milyonaryo. Mga milyonaryo yun. Hindi kailangan. Kumbaga napaghandaan na nila talaga. So, yun is kailangan nandito ka sa Canada, within Canada. Pero, kumbaga, nagagamit mo rin yun kapag nasa labas ka. Hindi ka pwede. Pag lumabas ka, matik wala. Mawawala ba kagad yun? Mawawala. GIS. Akala ko, 6 months. Hindi. Yun, Yung pala yung mawawala. matik yun, wala na. Kailangan nasa Canada ka. Kaya nga sabi, Canada ka, generous sila pag may nandito ka sa Canada. Doon sa GIS. Pero pagka lumabas ka ng bansa, automatic wala na yun. Akala ko yun Unless yung babalik ka uli ng Canada after 6 months. after 6 months. Kung babalik ka. Paano kung nagstay ka ron? So, mawawala pala yun. Automatic ka paglabas mo. Mawawala pag labas mo kagad ng Canada, wala na kagad siya. Kasi nga yung low income, parang ang gusto ng government, yung income na binibigay nila sa'yo sa GIS is dito mo rin i-spend sa Canada. Parang ganun. So parang ni-recycle nila yung Tsaka lumabas, ibig sabihin, afford mo tumira sa labas. So, hindi mo kailangan yung low income na yan. Tapos yung sumunod is yung CPP. Yun ang importante. Canadian Pension Plan. Yun daw yung kahit saan ka man pumunta. Yun ang kahit saan ka pumunta. Body mo. Body. Ready lagi para sa'yo. Yun yung tipong, yung makukuha mong income doon is depende sa contribution mo. Contribution, tsaka tinagal mo. Kung gaano kalaki ka kumikita, mas malaki. Mas maganda, mas malaki yung contribution mo. Diba? Pero kung tutusin, magkano lang ang max ng CPP. Pero kung hindi ka nagtrabaho ng ganun katagal sa Canada or mababa ang income, hindi mo ma-reach out yung max nila. Max payment. So malaking bagay yun para sa ating mga mga citizen dito sa Canada na magkaroon ng ganong pension at saka ma-max mo yung na yan, yung limit, no. Kasi pinagtrabuhan mo talaga yun eh. So ang ang limitation nun parang walang limitation siya. Wala, pwede mong dalhin kahit saan. Kahit saang bansa. Tapos may mga bansa na merong pang Tax less treaty. tax treaty na babawasan pa yung tax nila doon. Depende sa Sa treaty. Kasi pagpunta ka sa bansa daw na walang tax treaty, ang laki ng withholding tax. Parang 25% ata. Pero pag yung may mga country na mayroong tax treaty, depende. 10, 15. So kaya nga sabi nila, aralin daw kung sa mubalak tumira kasi isipin mo rin yung income mo na itatax nila, di ba? Sayang din yun, di ba? Tapos at the same time, kung enough ba yung matitira mong pension pag nakatira sa bansa na yun. Tsaka syempre, yung mga gastusin. Laging yung gastusin, yung mga bills mo dun. Kasi iba na yun eh. Yun. Kaya kailangan ng maiging pagpaplano
Tsaka hindi yun, talagang pinagtrabaho mo yung CPP na yun eh. Kaya no matter what, makukuha mo talaga yun. Kaya yun yung body mo talaga kahit saan ka mapuntang bansa. Pero sa atin, kung tutuusin, kung nasa Pinas ka, yung pension na nakuha mo rito na gano'n, CPP, malaki na kung tutuusin. Malaki. Kung gagastos mo sa atin. Oo. Ewan ko lang ako sa ibang bansa kasi mahal na rin sa ibang bansa rin talaga eh. So bagay mahal na rin ng Pinas eh. Mahal Tutuusin, din. mahal Pero na rin eh. may mga part din ng Pilipinas na talagang... Pipiliin Kasi mo talaga, di ba? mostly sa Metro Manila talaga. Ang mamahal talaga ng bilihin. Kahit sa Bulacan eh, mahal na. So, yung mga probinsya na presko pa, malinis pa yung hangin, ganyan. Affordable pa. Affordable pa. Meron pa rin. Ah. So, yun yung mga options na pwede ibigay. So, lastly, meron pa tayong isa. Yung OAS. OAS. Old Age Security. Yan. Kaya ano rin yun. Yun naman, kailangan 20 years ka nang nakatira sa Canada. Kailangan na. Pwede talaga. mo siya dalhin pag lumabas ka, makakukuha mo siya. Pero pag less than 20 years ka nandito, Babalik-balikan mo. bumalak mo lumabas ng Canada at doon tumira sa iba, Kailangan 6 months. kailangan na. 6 months makabalik ka Balik para ka. ma-retain mo yung Yung ano. pala yun, yung kanina. So, 6 months kailangan makabalik ka para ma-retain mo. Tapos, i-add yung 6 months do sa kakulangan mo doon sa taon na, ano, di ba? Parang ganun. Hindi ko ano pa Parang masyado. ganun yung explanation doon eh. Parang kunyari 18 years ka lang. 18 years ka lang nagstay sa Canada. Tapos, nag-retire ka na. Balak mong pumunta ng ibang bansa. Parang, kunyari, 6 months ka Yung doon. pagbalik mo, idadagdag sa Ay, dadagdag nila doon yan. sa year mo. Ah. So, magiging 18 years and 6 months ka na. Kaya ang gusto mo nga, sabi nga nila, gusto mo talaga makuha ng buo din yung OAS. Balik-balikan mo. Hindi, mag-wait ka ng 20 Mag-wait years. ka, 20 years talaga, syempre. Yung iba kasi diba late na rin nakakapunta rito, late na naging citizen. So maaga sila nagre-retire. Ang nangyayari, hindi nila nakukuha right away yun. Sayang. So gagawin lang, kailangan lang magbalik-balik. Kasi syempre, pag ikaw, hindi rin naman biro pa balik-balik dito, every 6 months ka babalik. Oo, yung gastos, yung Yung guys na ticket. sa tinatawag na yung mga snowbird daw, snowbird. Kasi pag winter, gagawin na alis, babalik ng Spring, summer. summer, So 6 months. Kasi ayaw din naman mawala ng mga citizen yung yung healthcare pati. Oh, yung healthcare. Kaya Maganda rin kasi ginagawa healthcare nung dito, iba, lalabas. Pero before matapos ng 6 months, babalik sila dito. Siyempre yun, libre makapagpa-check up ka anytime. Pa-schedule ka lang sa family doctor. Kaya yun. Kailangan talaga yun. Tapos yung mga social security agreement, di ba? Taxable income kasi yun. Both kasi yung OAS at saka CPP, taxable income Taxable yan. talaga eh. Kaya nga kailangan aralin mo rin daw yung Yun yung mga bagay na hindi Pinapatawa. pwedeng mawala. Hindi Pinapatawa pwedeng mo. mawala ang tax. Yun. Taxable income siya. Kaya kailangan doon, meron daw kasi mga bansa na talagang hindi ka tataksan eh. Yun nga, pag kami mga ay di ba? Yun yan, may mga taxable agreement kayo or sa treaty do sa Kaya So kaya nga maganda. sabi, aralin nga daw muna bago mag-decide na tumira. Check muna kung ano. Tsaka 50 countries daw do sa na yun eh, sa OAS na yun, ang naka-under included, included do sa agreement na yun. Yun. So marami din Marami. For sure doon kasama Pilipinas, di natin na-check na. Siguro. Hindi ko rin alam. Checkin natin pag Tapos syempre iba dyan, yung mga may contribution pa sa RRSP. may dagdag pa yun. Siyempre. Kaya kumbaga, pag magre-retire ka talaga, isipin mo mabuti, lalo na kunyari magda-downsize ka na ng bahay or magre-rent ka na lang. So yung pinagbentahan mo, magiging income mo yun, di ba? Kaya lang, ayun nga, yung Capital gain naman. capital gain naman, tax pa rin. Kaya mahirap din talaga eh. Hindi, maganda nun. Yun, yung mga I-invest bata. mo. I-invest mo or siya. yung mga bata. Total, sila tumira. Pilipinas muna kami. Balik dito. Siyempre, iba pa rin. Pag nandito ka nakasanayan mo na yung buhay. So, hindi rin mahirap lang talaga kasi pag tumatanda ka na. Doon mo maramdaman yung mga sakit ng katawan, yung mga buto-buto, lalo pag sobrang lamig. Sobrang lamig, talagang prone ka sa sa cold, sa flu, marami. Kaya kailangan talaga maging active. Actually, kanina nga
nag-ano kami doon, di ba? Nagtatrabaho kami. Tapos nakakwentuhan ko si Dean. Yung matanda. Pa-retire na rin yun, di ba? Pa-retire na siya. Pero sabi niya, parang hanggat kaya ko, gusto ko magtrabaho kasi nakikita niya rin yung mga kaibigan niya, isa-isa ka na mawawala, namamatay. Parang nag-retire na 10 years ago na. Siya hindi pa. Kutya, lalo raw nahihirapan, lalong Kasi totoo yun, once na nag-stop ka talaga magtrabaho or nasa bahay ka na lang. maano ka eh. Yung nakasanayan mo, just imagine kung nagtrabaho ka ng 40, 50 years. Palagay mo na 40 years, di ba? Nasanay ka araw-araw, tatrabaho ka, may ginagawa. So, bigla ka mahihinto, para kang ano nun. Pili mo nangyari sa buhay ko, ganito na lang. Hindi ka naman pwede sabihin mo na araw-araw ka namamasyal. Bet sa Pilipinas, hindi pa man nag-uumpisa, ayaw na magtrabaho. Ang dami nakatambay eh. Gano'n talaga. Doon kasi maganang buhay dahil nga may pamilya kayo, di ba? Pero totoo yun, yung mga kasama ko, halos mga 60 plus na, ayaw pa nila mag-retire kasi nga yun yung source nila ng exercise sa pagiging active. Ayaw nilang huminto. Ako nga, nararamdaman ko, kunyari 3 days off ako. Sakit ang likod ko eh. Sumasakit talaga eh pag hindi ako kumikilos eh. Kaya, yun, kilos-kilos. Mahirap. Kaya ang iba rito, yun ang kaganda naman dito. Kasi pag nag-retire ka na, gusto mo magtrabaho, may tatanggap pa din sa'yo. Meron pa rin. Meron pa rin talagang open na trabaho yung para sa Walmart nga, di ba, yung greeter. Papasok kayo. Misa papasok 2 days, 3 days lang in a week. Kahit na, di ba? Okay pa rin yan. At least may ginagawa. Ah. Kasi pag nasanay ka nga, like nga na sinabi namin, pag ilang taong ka nagtatrabaho, hindi basta-basta mo mababago yun eh. Lalo kung wala ka namang mga apo pang inaalagaan. Mahirap din ng kumbaga mag-isip pag magre-retire na. Magre-retire ka ba sa Pilipinas o dito na lang o sa ibang bansa. Mahirap yun. Ang the best na is gaya niyan, paghandaan yung retirement. Kaya nga kami napapag-usapan na namin kasi nga, alam namin, darating yun eh. Although malayo pa naman kami sa retirement, pero andun kami sa punto na yung edad namin ngayon, ito na edad namin na paghanda natin ng todo yung Yung retirement. Kasi hindi natin alam kung anong meron. Mas madali siyang mas madaling gumawa ng plano. Habang maaga pa. Tsaka pag meron kang bala, ika nga. Mas madali kapag may bala ka. Pag wala, mas mahirap magplano. Kaya kailangan paghandaan. Kaya yung mga nagpaplano na pangalan nito, na mag-retire sa Pilipinas o sa ibang bansa, mag-research kayo na mabuti kasi malaking bagay yun, makakatulong sa inyo. Oo, kasi income na yun eh. Yun na yun, pag retire ka na. Kaya para ka nagsusugal nun, pag natalo yun, wala ka nang ubos ang puhunan mo. Hindi ka gaya ngayon, kahit papaano, may matalo ka man sa mga ganung bagay, makakabawi ka pa kasi may trabaho ka pa eh. Pag late na ala, hirap na. Pero exciting din. Kasi syempre, makaka-travel ka na noon, wala ka nang ginasya. Kaya nga dapat mag-travel na ngayon hanggang wala pa, di ba? Yun! Na, sa mga plano namin. Enjoy na hanggat bata. Bata pa. Kasi mahirap ng too late bago enjoy. Mahirap umakyat ng bundok. Kapag matanda na, mahirap maglakad-lakad sa mga street ng ibang bansa, di ba? Yeah. Pero ngayon, for now, wag muna, malamig. Huwag muna talaga. Malamig pa. So, ayun. Yun lang naman ang aming na-share sa inyo ngayon. Kasi nanonood din kami. Madalas namin na pag-uusapan talaga. Na-mention nga namin yan sa last vlog namin. Tsaka marami rin kami mga kaibigan na Actually, mas marami kaming ka-close na malapit sa mga retirement. Mga pa-retired na. Doon ka nakakuha ng idea nila din. Wisdom, guidance. Kaya minsan talagang nadidiscuss din namin yung mga ganun bagay. Tama. Tsaka hindi na rin kami bumabata di ba? Oo naman. Hindi naman paurong eh. So, paano guys, maraming salamat sa inyong panonood. And by the way pala, batiin ko pala yung kapatid ko, si Franz. Happy birthday bago magkalimutan. Happy birthday. Tsaka yung kapatid mo sa UAE. Si Ate Annie at saka si Kuya Patrick. Lapit na tayo magkita-kita, ilang buwan na lang. Yan. Tsaka yung abangan nyo yung mga short videos ni Mami Toyang sa aming FB account. Yan. Mga short clip ng mga galing sa mga caregiver. Salamat ka nila, Ate Elsan,
Kay King, King. Shakira, Tsaka si Ate Jing. Jing. Yan, maraming Maraming salamat sa inyo. Salamat ulit guys sa panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.